Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na adventure thriller na pinamagatang One Piece. Nagsisimula ang pelikula sa 22 taon na ang nakalipas, sa daungan ng Log Town, isang lalaking nagngangalang Gold D. Roger ang nagsilbi sa kanyang sentensya sa elimination. Nakilala siya bilang hari ng mga pirata, matapos ang ilang taong paghahanap, sa wakas ay nahuli siya ni Garp, ang Vice Admiral ng Navy. Sa kabila ng pagiging isang kriminal, si Gold D. Roger ay may isang legion ng mga tagasunod. Bago siya mamatay, nagpasya siyang magbigay ng clue kung saan matatagpuan ang kanyang maalamat na kayamanan. Sa harap ng isang malaking pulutong ng mga tagahanga at mga haters, ang pirata ay nag-claim na itinago ang isang piraso sa Grand Line at ipinangako na sino man ang makakahanap nito ay magkakaroon ng katanyagan, kayamanan, at kapangyarihan. Matapos sabihin ang kanyang mga huling salita, tinanggal si Roger, at nagsimula ang Great Age of Pirates. Ang mga kalalakihan at kababaihan na puno ng pag-asa ay naglakbay sa dagat upang hanapin ang nawawalang kayamanan ng Pirate King. Kabilang sa mga ito si Monkey D. Luffy, isang binata na pinangarap mahanap ang One Piece mula pa noong siya ay bata. Ang kailangan lang niya ay isang tapat na tripulante at isang barko dahil lumulubog ang kanyang bangka at hindi siya marunong lumangoy. Upang maiwasang lemunin ng karagatan, ang binata ay kailangang magtago sa loob ng isang bar aisles at dinadala ng alon hanggang sa isang bangka ay nagpasyang iligtas siya. Pagkatapos ng ilang araw sa dagat, ang kanyang bar aisles ay napunta sa gitna ng isang lugar ng digmaan sa pagitan ng dalawang barkong pirata. Ang isa sa kanila ay kay Captain Alvida, na isang takas na wanted ng Navy at may bounty na 5 milyong berry sa kanyang ulo. Matapos sirain ang sisidlan ng kaaway, inutusan ng babae ang kanyang mga tripulante na ibalik ang lahat ng mga supply barrels sa kanyang barko, at kabilang sa mga ito ang bar aisles kung saan nagtatago si Luffy. Sa kabila ng pagkamuhi sa mga pirates at lalo na kay Kapitan Alvida, napilitan si Kobe na sundin ang kanyang mga utos, kung hindi, siya ay nanganganib na itapon sa dagat. Ng gabing iyon, habang nagtatrabaho sa kulungan, nakarinig ng ingay ang binata at nadiskubreng may nanghihimasok sa barko. Nang makita siya, nagpakilala si Luffy at sinabing isa siyang pirata. Sa sandaling nakakuha siya ng barko, plano niyang tumulak sa Grand Line, na naging kilala bilang sementeryo ng barko. Sa pagtatangkang tulungan ang binata na makatakas bago magising ang kanyang kapitan, tinulungan siya ni Kobe na nakawin ang isa sa mga lifeboat. Ngunit aksidenteng nagising ni Luffy ang buong crew. Sa paniniwalang pinagtaksilan siya ni Kobe, inatake siya ni Alvida, ngunit nagawa ni Luffy na pigilan ang binata na matamaan at inalis ang mga tripulante. Sa panahon ng labanan, binaril ng isa sa mga lalaki ang mananalakay, kung saan natuklasan ng mga tripulante na ang katawan ni Luffy ay gawa sa goma. Ang kanyang kakayahang mag-inat ay nagpapahintulot sa kanya na iwasan ang lahat ng mga pag-atake ni Alvida, at sa isang suntok, itinapon niya ang babae sa barko. Sa araw na iyon, sa wakas ay nagawa ni Kobe na maalis ang mga pirata na nakahuli sa kanya at tumungo sa Grand Line kasama si Luffy. Sa paglalakbay, tinanong ni Kobe ang kanyang bagong kaibigan tungkol sa pinagmulan ng kanyang kapangyarihan, kaya nagpa siya ang binata na magkwento. Bata pa lang si Luffy, pangarap na ni Luffy na makasali sa gang ni Shanks at maglayag sa karagatan kasama ang kanyang mga tripulante. Gayunpaman, ang batang lalaki ay napakabata para maglayag at palaging sinusubukang patunayan sa kanyang kaibigan na handa siyang maging isang pirata. Sa isa sa mga pagtatangka na ito, nagdulot siya ng pinsala sa kanyang mukha, na ang peklat ay mananatili sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Matapos matahi ang kanyang mga sugat, hinalungkat ni Luffy ang mga kayamanan na natagpuan ng mga tripulante sa kanilang huling ekspedisyon at nakahanap ng isang mahiwagang prutas. Pagkatapos kumain, pumunta ang binata sa bar kung nasaan si Shanks at ang kanyang mga tauhan. Sa sandaling iyon, natuklasan ng lahat na nakakuha siya ng mga superpower. Nangyari ito dahil, nang hindi nalalaman, kumain si Luffy ng Akuma no Mi, na nagbigay sa kanya ng kakayahang iunat ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Matapos ibunyag ang kanyang sikreto, tinanong ng binata si Kobe kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay at natuklasan niya na ang pinakamalaking pangarap ng binata ay maging isang naval officer para protektahan ang mga tao. Nasasabik sa ideyang tulungan siyang matupad ang kanyang pangarap, nagpasya si Luffy na baguhin ang kanyang ruta at tumulak sa pinakamalapit na base ng Navy, kaya, pati na rin ang pagpayag sa kanyang kaibigan na sumali sa isang grupo ng mga Marines. Magkakaroon din siya ng pagkakataong magnakaw ng mapa na magdadala sa kanya sa Grand Line.
Pagdating nila sa lungsod ng Shells, nagpa siya ang magpumunta sa isang restaurant para kumain bago simulan ang kanilang misyon. Doon, nakita nila ang isang eskrimador na tinatawag na Roronoa Zoro, at isang batang babae ang lumapit sa kanya upang bigyan siya ng isang plato ng onigiri. Sa sandaling iyon, aksidenteng nalaglag ni Rika ang pagkain sa Helm Apple, at galit na galit ang lalaki. Matapos matapakan ang pagkain, pinagbantaan niya ang dalaga at napukaw ang pagnanasa ni Zoro. Pagkatapos kumain ng isang piraso ng dinurog na pagkain, magiliw na pinuri ng eskrimador si Rika sa kanyang talento sa kusina at inutusan si Helm Apple na kainin ang onigiris na kanyang natapakan. Nang marinig ito, inilabas ng binata ang kanyang katana at inatake si Zoro, na nagawang itumba siya nang hindi man lang inaalis ang kanyang espada sa kaluban nito. Nang makita nila ang anak ni Kapitan Morgan na inaatake, sinalakay ng ibang mga opisyal ang eskrimador, ngunit ang may berdeng buhok na binata ay nagtagumpay na maalis ang mga ito nang hindi kinakailangang bumunot ng alinman sa kanyang mga espada. Sa panahon ng labanan, sinasamantala ng isang batang babae na tinatawag na Nami ang distraction para salakayin ang isang marine at kaladkarin siya sa isang taguan para nakawin niya ang kanyang uniforme. Matapos ang lahat ng kaguluhang naidulot niya, pinuntahan ni Zoro si Kapitan Morgan, na siyang namamahala sa base. Ang batang eskrimador ay nabubuhay bilang isang bounty hunter at kinuha lamang ang ulo ng isang takas upang mangolekta ng pera. Nang makilala niya ang pinakakinatatakutang mga ngaso ng pirata sa East Blue, binabati siya ni Morgan sa kanyang hindi kapanipaniwalang husay sa labanan at sinabing babayaran niya ang gantimpala para sa takas na nahuli niya. Ngunit una, ang eskrimador ay kailangang magsilbi ng isang pangungusap para sa pag-atake sa isang grupo ng mga sundalo ng Navy. Kung gusto niyang makuha ang kanyang pera, si Zoro ay kailangang gumugol ng 7 araw na nakabitin sa isang patio. Kung tumanggi siyang pagsilbihan ang kanyang sentensya, hindi na siya muling makakapagtrabaho bilang bounty hunter. Kaya, nagpa siya ang binata na tanggapin ang kanyang parusa, at pinagtatawanan siya ni Helm Apple. Pagkatapos ay sinabi ni Zoro na kapag siya ay pinalaya, ang binata ay magmamakaawa na mabuhay. Kinaumagahan, isinuot ni Nami ang uniforme na ninakaw niya at pumasok sa base ng Navy para hanapin ang mapa ng Grand Line. Balak ding gawin ni Luffy at gumamit ng alternatibong daanan na magdadala sa kanya sa looban kung nasaan si Zoro. Napagtanto na ito ang eskrimador na nakipaglaban sa mga marino noong nakaraang gabi. Nagpa siya ang binata na pakawalan siya at inanyayahan siyang sumali sa kanyang grupo ng mga pirata. Gayunpaman, tinanggihan ni Zoro ang imbitasyon at inihayag na ginugol niya ang huling ilang taon ng kanyang buhay sa pangangaso ng mga pirata upang mabuhay, kaya nagpa siya si Luffy na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Habang hinahanap ang base, si Nami at kailangang labanan ang 2 marines upang maiwasang maaresto. Matapos talunin ang mga ito, itinago niya ang mga katawan ng duo at narinig niyang nahulog si Luffy sa silid. Narinig na ng binata ang buong usapan at alam niyang si Nami ay isang nanghihimasok na katulad niya, kaya't nagpa siya ang dalawa na tulungan ang isa't isa upang hindi sila tuluyang mahuli at magtungo sa opisina ni Morgan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang kapitan, at sinabi ni Nami na ini-escort niya ang pirata sa bilangguan. Sa ganitong paraan, inaalis nila ang axe hand, at nagawa pa ng dalaga na nakawin ang mga susi ng kanyang opisina. Samantala, hinabol ni Zoro si Helm Apple upang kunin ang kanyang espada, at sa halip na alisin siya, nagpa siya na lamang nagupitin ang buhok ng binata. Pagkatapos pumasok sa opisina ng kapitan, tinulungan ni Luffy si Nami na mahanap ang mapa. Ang problema ay na-stuck ito sa loob ng isang safe, at napagtanto ni Morgan na ang kanyang opisina ay nasira. Habang sinusubukan niyang sirain ang pinto, nagawang nakawin ng pirata ang ligtas, at pareho silang itinapon sa labas ng bintana. Pagkatapos ng pag-crash, ang pares ay inaatake ng isang grupo ng mga marines at kailangang magsama-sama upang talunin sila. Habang ginagamit ni Nami ang kanyang mga tauhan para atakihin ang mga kalaban, hinampas sila ni Luffy gamit ang kanyang mga braso at binti na goma. Sa puntong yun, lumitaw si Zoro, nabawi ng binata ang kanyang 3 espada at nagpa siyang tulungan si Luffy bilang pasasalamat sa pagpapalaya niya. Nang tuluyan na nilang maalis ang mga sundalo, lumitaw si Captain Morgan, at dapat talunin siya ng trio. Sa sandaling iyon, dumating ang ibang mga opisyal sa eksena, at sinalakay sila ni Nami habang pinaplano ni Luffy at Zoro kung paano mapupuksa si Morgan. Dahil napakalakas niya, hinugot ni Zoro ang kanyang 3 espada at nagawang i-immobilize ang kanyang kalaban.
pagkatapos ay inaatake siya ng Straw Hat gamit ang rubber leg nito, at natalo ang matanda. Matapos manalo sa labanan, kinuha ng eskrimador ang lig, at nagnakaw si Nami ng bangka upang makatakas ang grupo. Biglang lumitaw si Helm Epo at nagbanta na babarilin ang gang, ngunit nagulat ang lalaki at nawalan ng malay matapos makatanggap ng suntok mula kay Kobe. Sa sandaling iyon, nagpaalam ang binata sa kanyang kaibigan at sinabi sa kanya na mananatili siya sa base para maging miyembro ng Navy, kaya nagpatuloy ang tatlo sa kanilang paglalakad. Nang gabing iyon, pagkatapos ng ilang oras ng pagsubok na tuklasin ang sikreto ng sa wakas ay nakuha ni Nami ang kanyang mga kamay sa mahalagang mapa. Nang tila maayos na ang lahat, sinalakay ang bangka, at isang balahibo ng pulang usok ang dahilan upang mawala ng malay ang mga tripulante. Gayunpaman, bago siya mamatay, nagawa ni Luffy na lunukin ang mapa upang panatilihin itong ligtas sa loob ng kanyang sariling katawan. Paggising nila, tinatakpan na lang nila na nakulong sila sa loob ng isang kahon na gawa sa kahoy. Nang ito ay binuksan, napagtanto ng grupo na sila ay dinala sa isang kakaibang circle. Hindi nagtagal ay nadiskubre nila na dinala sila sa isang isla, at ang mga manunood talaga ay ang mga taong bayan na nakakulong. Pagkatapos ay lumitaw si Buggy at ipinahayag na pinaplano niyang nakawin ang mapa ng Grand Line sa loob ng ilang buwan. Gayunpaman, ngayong nagawa na ng mga kabataang iyon ang lahat ng pagsusumikap, mas madali na ang lahat. Nang tumanggi silang ihayag ang lokasyon ng mapa, nagpasya si Buggy na tanungin sila ng hiwalay, at si Luffy ang unang inatake. Sa harap ng buong audience, ang Straw Hat ay nakatali ang mga braso at paa, at ang sabi ng clown ay iuunat niya ito hanggang sasabihin ito sa kanya kung saan nakatago ang mapa. Nang mapansin na hindi gumagana ang kanyang plano, nagpasya si Buggy na umapela sa emosyonal na panig ni Luffy at kinuha ang isang batang lalaki upang gamitin bilang guinea pig para sa kanyang kabaliwan. Kapag napagtanto niya na ang maliit na batang lalaki ay nasa problema, pinamamahalaan ng pirata na palayain ang kanyang sarili at inatake siya. Pagkatapos ay natuklasan ng lahat na si Buggy ay kumain din ng Akuma no Mi at may kakayahang putulin ang kanyang buong katawan. Sa sandaling iyon, ginagamit niya ang pulang usok para mawala ng malay si Luffy. Nang magising siya, natuklasan ng binata na siya ay nakulong sa isang glass box na puno ng tubig dagat. Sa kabila ng pagbibigay sa kanilang mga user ng mahusay na kapangyarihan, ang Akuma no Mi ay may kawalan. Lahat ng kumakain ng prutas na ito ay nanghihina kapag nakipag-ugnayan sila sa karagatan. Kahit na alam niyang maaari siyang maalis sa tangke na iyon, tumanggi si Luffy na ibigay ang mapa sa payaso at tuluyang nalulunod. Sa sandaling iyon, may ilang alaala ang pumapasok sa isip ko. Bilang isang bata, si Luffy ay nahuli ng isang masamang pirata at dinala sa dagat. Balak ng lalaki na iwan ang binata doon para malunod, ngunit tuluyan na itong nilamon ng isang halimaw sa dagat. Si Luffy ang susunod na target, ngunit nailigtas siya ni Shanks. Nakasakay sila sa isang maliit na bangka sa gitna ng karagatan nang lumapit ang nilalang at lamunin ang braso ng lalaking pula ang buhok. Gayunpaman, nang tumingin siya sa mga mata ng pirata, nakaramdam ng pananakot ang halimaw at bumalik sa kailaliman. Sa puntong ito, napagtanto ni Luffy na nilamon na ang braso ng kaibigan at nakonsensya sa nangyari. Makalipas ang ilang araw, nagsimula si Shanks at ang kanyang barkada sa isang bagong paglalakbay, at bilang isang regalo sa Polem, ibinigay niya kay Luffy ang kanyang dayami na sombrero. Mula sa sandaling iyon, ito ang naging pinakadakilang kayamanan ng binata. Habang si Luffy ay nakulong sa glass box, si Zoro ay tinanong ng isa sa mga alipores ni Buggy at ginulo si Cub Aji para makawala si Nami sa hawla at atakihin siya. Pagkatapos ay pinalaya ng dalaga ang kanyang kaibigan, at pareho silang hinahabol ang dayami na sombrero. Nang makita siyang nasa panganib, ginamit ni Nami ang kanyang mga tauhan para basagin ang salamin, at pinaalis ni Luffy ang mapa matapos itong mahuli. Hinati ni Buggy ang kanyang katawan sa 12-dosenang piraso at ginagamit ang bawat isa para atakihin sina Zoro at Nami. Nang makita niya ang ginawa ng payaso sa kanyang mga kasama, inatake siya ni Luffy ngunit natalo rin siya. Sa puntong ito, naisip niya ang pagtrap sa katawan ni Buggy sa loob ng mga crates. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nagagawa niyang alisin ang bawat bahagi niya. Sa wakas, itinapon ni Luffy ang natitira sa clown sa labas ng tent at nagawang kunin ang mapa bago umalis. Pinalaya ng tatlo ang mga taga-nayon, na labis na nagpapasalamat. Ngayong nasa kanila na ang mapa, ang susunod nilang destinasyon ay ang Grand Line. Ngunit para makarating doon, kailangan nila ng barko, kaya nagpasya ang team na huminto sa Gecko Islands,
at sinisiyasat ni Nami ang lokal na seguridad upang malaman ang pinakamagandang oras para magnakaw ng bangka. Habang naglalakad sa paligid ng shipyard, nakita ni Luffy ang perpektong barko at nakilala niya si Usopp, ang binata na nagtatrabaho sa paglilinis ng mga barko ngunit sinasabing siya ay isang mabuting kaibigan ng may-ari ng lahat ng mga barkong iyon. Pagdating niya sa mansyon ay sinalubong ang binata ni Butchie na mukhang hindi natutuwang makita siya. Sa kabutihang palad, dumating si Kaya sa tamang oras at iniimbitahan si Usopp at ang kanyang mga kaibigan sa kanyang birthday party. Si Claudor ang mayordoma ng babae, at kahit kaunti ay hindi niya gusto ang ideyang iyon. Mula nang mamatay ang mga magulang ni Kaya, siya ang naging legal na kinatawan ng dalaga at ang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos upang pasayahin siya. Hiniling niya kay Sham na dalhin ang mga bagong bisita sa suite para makapaghanda sila para sa hapunan. Makalipas ang ilang minuto, gumamit si Usopp ng isang lihim na daanan upang bisitahin si Kaya sa kanyang silid at ibigay ang kanyang regalo sa kaarawan. Habang nag-uusap sila, nagsisimulang umubo ang dalaga, at gumagaling lamang ito kapag iniinom niya ang tsaa na inihahanda ni Klahadore para sa kanya. 3 taon na ang nakalilipas, si Kaya ay nagkasakit ng husto, at walang gamot na nakapagpapagaling sa kanya. Makalipas ang ilang oras, sumama ang gang sa iba pang bisita sa ballroom, at nakilala ni Nami si Mr. Mary, na responsable sa pangangalaga sa pananalapi ni Kaya. Ang lalaki ay nagtrabaho para sa pamilya ng maraming taon at mahal na mahal din ang dalaga. Ngayong siya ay magiging 18, si Kaya ang magiging may-ari ng buong ari-arian ng kanyang mga magulang, at sinisikap ni Mary na balaan siya tungkol sa ilang mga dokumento na balak niyang pirmahan ngunit naantala ni Claudor kapag oras na para sa hapunan. Ngunit naghahain siya ng isang asul na suit na ginawang eksklusibo para kay Kaya, dahil ang dalaga ay kailangang sumunod sa isang napakahigpit na dieta. Gayunpaman, kapag siya ay kakain na, siya ay nagsimulang umubo at dinala sa kanyang silid. Dahil gumigabi na, niyaya niya si Usopp at ang mga kaibigan nito na magpalipas ng gabi sa mansyon. Sa pagtatapos ng party, pumunta si Claredor para kausapin si Mary. Alam niyang susubukan ng lalaki na pigilan si Kaya na ilipat sa kanya ang shipyard. Nagpa siya ang mayordomo na ipakita ang kanyang mga kuko at sinaksak si Maria sa likod pagkatapos kolektahin ang lahat ng mga piraso ng kanyang katawan. Si Buggy ay nakatanggap ng pagbisita mula sa isa sa mga alipores ni Arlong at nahuli niya ito nang matagpuan niya ang lalaking isda. Natuklasan ni Buggy na pag-aari niya ang bayan na kanyang sinibak, at nagpa siya si Arlong na alisin siya. Sa pagtatangkang iligtas ang kanyang sarili, inaangkin ng payaso na alam niya kung nasaan ang mapa ng engranding linya at nag-aalok na tulungan si Arlong na mahanap ito. Sa madaling araw, umalis si Luffy sa kanyang silid upang maghanap ng pagkain, at si Zoro ay naghanap ng isang bote ng rum. Nagkataon namang nagkita ang dalawa at sabay na naglalakad papuntang kusina. Samantala, sinamantala ni Mommy ang pagkakataong linisin ang ilang gamit sa mansion ngunit nadiskubre ito nang hindi sinasadyang makapasok siya sa silid ni Kaya. Kahit na nalaman niyang magnanakaw si Nami, hindi nagkikimkim ng masama ang dalaga sa kanya. Sa halip, si Kaya ay nakikipag-chat sa kanyang bisita, at ang dalawa ay naging magkaibigan. Pagdating niya sa kusina, nakita ng dalawang kasama si Usopp, at ipinaalam sa kanila ng binata na may wine cellar sa basement ng mansion. Pagkatapos ay hiniling ni Zoro na gabayan siya doon, at nanatili si Luffy sa kusina upang kainin ang palayok ng sopas na ginawa para kay Kaya. Habang hinahanap ang lugar, netisod si Usopp sa katawan ni Mary, at pagkatapos ay lumitaw si Claddor. Ang lalaking iyon ay talagang tinatawag na Kuro at dating kapitan ng itim na Pasang Pirates. Sinabi ng Navy na ang pirata ay inalis ni Morgan, ngunit tila, pinamamahalaang niyang makatakas sa pag-aalis. Nang matuklasan ang katotohanan, mabilis na hinugot ni Zoro ang kanyang mga espada. Ngunit si Sham ay sumilip sa likod niya at inatake siya ng isang bote. Si Usopp ang susunod na target, ngunit nakatakas ang binata at tumakbo para humingi ng tulong. Pagkatapos ay inutusan ni Klahidor ang kanyang mga alipores na itapon si Maria sa mga katawan ng eskrimador sa hukay upang hindi na sila matagpuan. Habang tumatakbo sa paligid ng lungsod na humihingi ng tulong, nakilala ni Usopp sina Kobe at Helm Eppo, na ngayon ay Navy cadets at ipinadala sa isla na may misyon na makuha si Luffy. Kumbinsido na sila ang mabubuting tao. Isiniwalat ni Usopp na ang kanyang kaibigan ay nasa panganib at hiniling sa mga Marines na tulungan siyang arestuhin ang mayordomo. Pagkatapos ng mahabang pakikipag-usap kay Kaya, pumunta si Mommy sa kusina at nakitang nahimete si Luffy. Biglang sumulpot si Claudor at ang kanyang mga kasama,
at kailangan magtago ng dalaga sa usapan ng tatlo. Naiintindihan ni Nami na nalasan ang sopas na kinain ni Luffy, at galit na galit ang mayordoma dahil balak niyang ibigay ito kay Kaya. Sa sandaling iyon, pinindot ni Kobe ang doorbell, at pumunta ang mayordoma upang sagutin ang pinto. Nang matagpuan niya siya, sinabi ni Usopp na si Claredor ay ang pirata na gustong alisin ang kanyang kaibigan, ngunit dahil wala siyang patunay sa kanyang mga akusasyon, hindi maaring kumilos ang Marines. Pagkatapos ay sinabi ni Helm Epo na ang grupo ay ipinadala upang hulihin ang isang takas na tinatawag na Luffy, at sa isang pagtatangka na mapupuksa ang mga Marines, ipinasa ni Claredor ang binata sa kanila. Sa sandaling iyon, sinamantala ni Nami ang pagiging mag-isa ni Sham para atakihin siya gamit ang kawali, at nagmamadali si Usopp para balaan si Kalia tungkol sa panganib na kinaroroonan ng dalaga. Nang matuklasan niya na ang lalaking pinakapinagkakatiwalaan niya ay nagbabalak na alisin siya, nabigla ang babae, at bumaba lang ang ulo niya nang lumitaw si Nami at ipaalam sa kanya na nilalaso ni Claudor si Kaya sa mga nakaraang taon sa pamamagitan ng tsaa. Mabilis na ginamit ng tatlo ang isa sa mga sikretong daanan upang makatakas, ngunit natagpuan ng mayordomo nang umubo ang dalaga. Sa kabutihang palad, nagawa nilang mapawi ang mga pag-atake at maabot ang lumang silid ng mga magulang ni Kaya. Ilang oras pagkatapos ng pag-atake, nagising si Zoro at nagsimulang umakyat sa balon hanggang sa ibabaw. Sa pagbabalik sa barko ng Navy, nagsimulang magtaka si Kobe kung totoo nga ba ang sinabi ni Usopp, at biglang nagising si Luffy matapos maalis ang lahat ng sopas na kanyang kinain. Nakabawi naman ang binata. Maya-maya, lumitaw si Zoro, at pareho silang bumalik sa mansyon. Samantala, dumating si Claredor sa silid kung saan nagtatago ang tatlo. Ang tatlong kabataan ay kailangang iwasang matagpuan habang nakikinig sa lalaking sumisira sa buong lugar. Nang mapagtanto nilang hindi na sila magtatagal, nagpasya sina Kaya at Nami na harapin ang kalaban, ngunit nahuli sila. Matapos pasukin ang bahay, naghiwalay sina Zoro at Luffy para hanapin ang kanilang mga kaibigan. Ang eskrimador ay nahanap na ni Sham at Buchi. Kailangan niyang labanan ang pirates habang ang Straw Hat ay nakaharap kay Clatter na may mahusay na kasanayan at karunungan. Nagtagumpay si Zoro na talunin ang mga kalaban sa tulong ng kanyang mga espada at humayo upang hanapin ang iba pa niyang gang. Sa puntong ito, sinisikap ni Luffy na huwag hiwain ang kalahidor. Matapos hawakan ang kanyang mga braso, ginamit niya ang sarili niyang ulo para itapon siya palabas ng mansion. Matapos mahuli ang mga impostor, si Luffy at ang kanyang mga kaibigan ay kailangang tumakas, dahil alam na ng Navy na sila ay nasa islang iyon. Bilang gantimpala sa lahat ng tulong na ibinigay ng mga pirata, nagpasya si Kaya na bigyan sila ng barko, at inanyayahan ng mga tripulante si Usopp na samahan sila sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos magpaalam kay Kaya, nagtungo ang binata kasama ang kanyang mga bagong kaibigan sa Grand Line, at ipinagdiwang ni Luffy ang kanyang unang barkong pirata. Biglang, nagsimulang salakayin ang kanyang barko, at natuklasan ni Luffy na ang kanyang lolo ang nagsisikap na hulihin siya. Galit na galit, ang Garp ay naghagis ng kanyan sa barko ng binata gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit ang dayami na sombrero ay bumubuo ng isang lobo sa kanyang katawan at ibinalik ang pag-atake sa barko ng kaaway. Sa ganitong paraan, nagawa niyang itumba ang isa sa mga layag, at ang mga marino ay nagsimulang gumalaw ng mas mabagal. Dahil dito, nakatakas ang mga pirata, at pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, nagpasyang huminto sa isang maritime restaurant na tinatawag na Varadir. Ang isa sa mga nagluluto ay talagang isang binata na tinatawag na Sanji, na ang talento ay hindi kinikilala ng maayos ni Chef Seth. Pagkatapos magluto ng isa pang ulam na wala sa menu, inutusan si Sanji na maghintay sa mga mesa at kailangang gamitin ang kanyang hindi kapani-paniwalang kasanayan sa martial arts para maputol ang away sa pagitan ng dalawang customer. Nang makitang nawala na sa kanya si Luffy, nakipag-ugnayan ang Garp kay Mihawk, ang pinakamahusay na eskrimador sa mundo. Inutusan ng Garp ang lalaki na kunin ang Straw Hat. Napakalakas ng lalaki na kaya niyang sirain ang isang buong barko gamit ang kanyang espada at sinasabing malapit nang matapos ang kanyang misyon. Nang gabing iyon, dumating si Mihawk sa Baratier at nakinig kay Usopp na nagkukwento ng mga naranasan niya kasama si Luffy mula nang maging pirata siya. Pagkatapos ay hiniling niya sa binata na ipakilala siya sa kanyang mga tauhan at sinabi na ang kanyang misyon ay ipasok si Luffy sa Navy. Nang makita ang lalaking iyon na may krus sa dibdib, agad siyang nakilala ni Zoro at hinamon siya sa isang sword duel. Ibinunyag ng binata na mula pa noong siya ay bata,
ang kanyang pinakamalaking pangarap ay talunin si Mihawk sa isang laban at makuha ang titulong pinakadakilang eskrimador sa mundo. Tinanggap ng lalaki ang The Challenge at sinabing si Zoro ay matatanggal sa madaling araw. Matapos sabihin kay Luffy ang balita, halos hindi makatulog ang binata habang naghihintay ng laban, at kinaumagahan, nakilala niya si Mihawk sa napagkasunduang lokasyon. Nang magsimula ang labanan, gumamit ang lalaki ng mini sword para lumaban at sinabing hindi karapat-dapat si Zoro na harapin ang maalamat na Yuru. Kahit nasa kanyang miniature na katana, nagawa ni Mihawk na saktan ang binata, ngunit hindi umatras si Zoro. Humanga sa pagpupumilit ng binata, iginuhit ni The Swordsman ang kanyang uro at nagawang gamitin ito para sirain ang 2 sa 3 espada ni Zoro. Kapag napagtanto niya ang nangyari, tinanggap ng bounty hunter ang kanyang pagkatalo at ibinuka ang kanyang mga braso upang maisagawa siya ng kanyang kalaban. Sa sandaling iyon, gumawa ng malalim na hiwa si Mihawk sa tiyan ni Zoro at sinabing hindi pa ito ang oras para mamatay siya. Bago umalis, pinayuhan niya si Zoro na ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay at sinabing maghihintay siya upang labanan siya muli. Nang makitang bumagsak ang kanyang kaibigan, dinala siya hanggang sa barko, at bumalik si Luffy sa Beredir sa paghahanap ng tulong. Dahil walang doktor sa restaurant, nagpasya sina Sanji at Seth na pumunta doon para tulungan siya. Matapos tahiin ang sugat, ginamit ng matanda ang balat ng isda upang takpan ito, at dinala siya ng mga kaibigan ni Zoro sa kanyang silid. Makalipas ang ilang oras, dumating si Arlong sa Beredir kasama ang 2 pang miyembro ng kanyang grupo at nagbanta na lalamunin ang mga customer kapag hindi ibunyag ni Zeph ang kinaroroonan ni Luffy. Sa sandaling iyon, si Nami ay nasa restaurant at nagmamadaling ihatid ang impormasyon sa kanyang kapitan. Sinabi niya na ang mga tauhan ay dapat umalis kaagad. Ngunit tumanggi si Luffy na hayaang masaktan ang mga inosenteng tao dahil sa kanya, kaya't hinabol niya si Arlong at natuklasan na ang isa sa mga tainga ni Buggy ay nakatago sa kanyang sombrero sa lahat ng oras na ito. Ganyan siya nahanap ng lalaking isda. Kapag na-distract si Arlong, sinamantala ni Zeph ang pagkakataon na barilin sila, ngunit hindi naging sanhi ng gasgas sa peteng ang bala nito. Kaagad, inatake ni Kurubi ang The Old Man, at tumalon si Sanji sa kanya bilang pagtatanggol sa kanyang amo. Matapos matalo ang kusinero, sinalakay ni Luffy ang peteng ngunit sa lalong madaling panahon na diskubre na hindi siya katapat nito. Ang binata ay itinapon sa labas ng establishmento at malapit nang maalis nang lumitaw si Nami at ipaalam sa kanya na nagawa niyang nakawin ang mapa. Sa sandaling iyon, natuklasan ng mga tripulante na ang kabataang babae ay nagtatrabaho ng mahabang panahon, at nagawa niyang kumbinsihin ang peteng na huwag alisin si Luffy. Makalipas ang ilang oras, nagising si Zoro at natuklasan ang katotohanan tungkol kay Nami, kahit na pagkatapos na ipagkanulo, naniniwala ang Straw Hat na ang kanyang kaibigan ay isa pang biktima ng Arlong at nagpasyang pumunta at iligtas siya. Matapos lagyan ng gasolina ang kanilang barko, naghahanda na ang mga tripulante na umalis nang magpakita si Sanji at ipaalam sa kanila na sasama siya sa kanila upang maging opisyal na tagapagluto ng crew. Para matulungan silang mahanap si Nami, hihingi ng tulong ang pirates sa Buggy, na magtuturo sa kanila ng daan patungo sa sanctuary ng mga mangingisda. Pagdating nila doon, kailangan nilang dumaan sa isang nayon kung saan nakita nila si Nami na nangongolekta ng buwis mula sa mga taga-nayon. Lahat ng tao sa Kokoyashi Village ay napupuot sa babae, kasama na ang sarili niyang kapatid. Nang makita ang dati niyang mga kasama sa nayon, inutusan sila ni Nami na umalis at sinabing hindi niya kailangan ng tulong nila. Napagtanto na hindi nagsasabi ng totoo ang dalaga, nagpasya si Luffy na bisitahin ang kanyang kapatid at kinumbinsi si Nudge Iko na sabihin sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Noong pareho silang bata, ang kanilang nayon ay nilusob ng gang ni Arlong, at ang lahat ng mga taga-nayon ay kailangang magbayad ng buwis upang mabuhay. Dahil wala siyang sapat na pera para iligtas ang sarili, sa mga babae, nagpasya ang ina ng batang babae na isakripisyo ang sarili upang sila ay mabuhay. Matapos marinig ang kwentong ito, nagtataka ang grupo kung bakit nagtatrabaho si Nami para sa lalaking nagtanggal sa kanyang ina, at sigurado si Luffy na pinipilit siyang gawin yon. Noong gabing iyon, ipinaalala ng batang babae kay Arlong ang kasunduan na ginawa nila at sinabing nakolekta niya ang 100 milyong berry para makabili ng Kokoyashi Village. Nagulat nang malaman na nakuha ni Nami ang lahat ng perang ito, hiniling ni Arlong sa kanya na pumunta at kunin ito at ibalik ito sa dambana. Nang pumunta ang dalaga para kunin ang kanyang bayad, inutusan ng peteng si Kurubi na habulin si Nizumi, isang ahente ng Navy na nasa labas ng nayon.
Makalipas ang ilang minuto, dumating si Nami sa puntod ng kanyang ina at nagsimulang maghukay. Nang maglabas siya ng dibdib, lumitaw si Nudge Iko at inutusan ang kanyang kapatid na ipaliwanag kung ano ang ginagawa niya sa lahat ng perang iyon. Matapos matuklasan, sinabi ng dalaga na nang mamatay ang kanyang ina, nag-alok siyang magtrabaho sa gang ni Arlang dahil mahusay siyang gumuhit ng mga mapa. Kapalit ng kanyang serbisyo, natanggap ni Nami ang karapatang bumili ng Kokoyashi Village sa halagang 100 milyong berry. Ito ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong palayain ang kanyang mga tao. Nang matuklasan ang katotohanan, nakonsensya si Nudge Iko sa pagkamuhi sa kanyang kapatid sa loob ng maraming taon at humihingi ng tawad sa kanya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Nizumi kasama ang iba pang mga Marines at kinumpiska ang kayamanan sa pagkukunwari na ang pera ay ninakaw. Nang makita niyang kinukuha ng mga lalaking iyon ang perang ginugol niya sa buong buhay niya, nawala ng pag-asa si Nami at tumakbo sa dalampasigan. Gayunpaman, nagawa na nilang makatakas. Maya-maya pa ay lumapit si Luffy. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ipinagtapat ni Nami na kailangan niya ng tulong. Nang makita niya ang kanyang mga kaibigan na handang tumulong sa kanya pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa, ang dalaga ay naantig at lalo pang nagulat nang makita niyang ang mga taga-nayon mismo ay nagsasama-sama upang suportahan siya. Nang umagang iyon, sinalakay ng 5 magkakaibigan ang santuaryo at nagsanib puwersa upang labanan ang isang labanan laban sa mga mangingisda. Hinahabol ni Luffy at Nami si Arlang, habang ang iba sa team ay humaharap sa kanyang mga tagasunod. Sa puntong ito, si Usopp ay nagsimulang habulin ni Chu at tumakbo sa kagubatan na umaasang mawala siya. Nang makilala niya si Arlang, galit na galit si Luffy sa kalupitan na ginawa niya kay Nami at sinira ang kanyang sandata. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang kaibigan na umalis doon habang inaalis niya ang pating, tulad ng ginawa niya sa lahat ng nagtangkang saktan ang kanyang mga kaibigan. Sa labas, habang ipinagpapatuloy ni Zoro at Sanji ang labanan laban sa kanilang mga kalaban, nabawi ng Buggy ang kanyang katawan at nakatakas sa kagubatan. Kailangang iwasan ni Usopp ang maraming pagsabog ng inumin na itinapon ng ngumunguya at kunwaring inalis upang maatik siya ng kanyang paputok na bala ng apoy. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagtatangkang saktan si Arlang, napagtanto ni Luffy na walang epekto ang kanyang mga suntok at nagpasya siyang sumunod sa isang bagong plano. Ginagamit niya ang kanyang mga superpower upang sirain ang mga haligi na sumusuporta sa palasyo at nagiging sanhi ng pagbagsak ng buong gusali. Sa pagtatangkang pigilan ang pag-atake, tumakbo si Arlang patungo sa pirata, ngunit ginamit ni Luffy ang kanyang rubber leg para tamaan siya at sirain ang kanyang mansion minsan at para sa lahat. Sa sandaling iyon, gumuho ang buong gusali, at nagsimulang isipin ng mga tripulante na ang kanilang kapitan ay tinanggal, pero gumaan ang loob ng lahat nang lumabas si Luffy mula sa mga guho. Ngayong nakalaya na ang mga taga-nayon, nagdiwang sila para magdiwang. Sa Navy ay naantala ang pagdiriwang, pagkatapos ay inutusan ng Garp ang kanyang mga tauhan na palibutan ang mga tripulante at hamanin si Luffy na makipaglaban. Hindi pa rin matanggap ng matanda ang katotohanan na pinili ng kanyang apo na maging isang pirata sa halip na sundin ang kanyang mga yapak at maging isang marine. Bagamat matanda na siya at walang special powers, napatunayang mas malakas ang GARP kaysa kay Luffy at itinatapon niya ang binata sa tuwing sinusuntok niya ito. Pagkatapos ng ilang suntok, halos hindi na makagalaw ang Straw Hat, pero sinabi niyang hinding-hindi siya susuko sa kanyang pangarap. Nangako ang binata na malapit na siyang makahanap ng isang piraso at nagsimulang ngumiti habang iniisip niya ang kanyang sarili bilang hari ng mga pirata. Sa sandaling iyon, tinitingnan ng Garp ang kanyang apo at naaalala ang gintong D. Roger, na kahit na sa harap ng elimination ay hindi nawala ang kislap sa kanyang mga mata. Kaagad, pinalaya ng Vice Admiral si Luffy at nagpasya na hayaan siyang pumunta sa kanyang paraan. Pagkatapos magpaalam sa binata, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na arestuhin si Arlang at ang kanyang mga tagasunod. Kinaumagahan, pumunta si Kobe upang ibalita sa kanyang matandang kaibigan, at tuwang-tuwa si Luffy nang matuklasan na ang kanyang mukha ay nasa isang wanted poster. Pagkatapos magyakapan, muling nagpaalam ang dalawang magkaibigan, at pumunta ang kapitan para sabihin sa kanyang barkada ang balita. Ngayong ang ulo ni Luffy ay nagkakahalaga ng 30 milyong berry, hindi mabilang na mga bounty hunters ang hahabol sa kanya at sa kanyang mga tauhan, ngunit hindi iyon nag-aalala sa kanya. Bago magsimula sa kanyang susunod na pakikipagsapalaran, ang Straw Hat ay tumatanggap ng regalo mula sa kanyang mga kasama at nakakakuha ng personalized na benta para sa kanyang barko. Sa sobrang tuwa,
Pakiramdam niya ay nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya para magtagumpay sa kanyang misyon. Nagsisimula ang Season 2 sa mga pirata na umaatake sa mga marine sa pamamagitan ng paghagis ng mga bomba sa kanila. Ipinakita na 3 mapanganib na pirata ang responsable sa pag-atake at tinatawag silang mga Baroque Group. Isa sa mga marine ang nakatakas at iniulat ito kay Commander Reaper. Isinara nila ang pinto at naghanda ng kanilang mga baril para bumaril, pero isang Baroque agent ang pumasok at ginamit ang kanyang kapangyarihan para maglabas ng mga kamay mula sa kanilang mga tiyan, na tumulong sa kanya para madaling talunin ang mga lalaki. Ginamit din niya ito para pilitin ang isang marine na patayin si Commander Reaper. Tinanong niya ang huling survivor kung saan nila karaniwang inilalagay ang kanilang mga patay. Pagkatapos nilang makumpirma ang katawan ng isang miyembro ng kanilang grupo na napatay, inamin ng huling natitirang marine sa grupo na ito ay gawa ni Rorino no Zoro. Nalaman nila na si Zoro na dati ay isang pirate hunter ay isa na ngayong pirata at hinahabol niya ang One Piece. Nalaman din nila na ang kanyang kapitan ay isang batang tinatawag na Monkey Luffy. Nagbago ang eksena at ipinakita sa atin ang grupo ng pirata ni Luffy. Ito si Sanji, ang chef ng grupo na siguradong walang magugutom sa barko. Si Usopp ay kilala sa kanyang sobrang tumpak na pagtira at matalinong taktika. Si Nami ang navigator ng grupo at si Zoro naman ay isang lalaki na napakahusay sa espada. Iminungkahi ni Sanji na kung pupunta silang lahat sa Grand Line, dapat silang dumaan sa isang isla na tinatawag na Lugton para makapag-shopping. Pumayag ang lahat sa ideya maliban kay Usopp na alam kung gaano ito kapanganib dahil wanted pirates sila. Tinanong nila si Luffy bilang kapitan, pero gusto ni Luffy na dumiretso na sila sa Grand Line nang hindi tumitigil. Pero nang sabihin ni Nami sa kanya na ang Logtown ay ang lugar kung saan pinatay si Gold Roger, ang lugar kung saan ipinanganak at namatay ang hari ng mga pirata, kung saan nagsimula ang alamat ng One Piece, nagbago ang isip ni Luffy at sinabi na magtungo sila sa Logtown. Biglang dinala tayo ng eksena sa isang flashback sa Logtown noong oras na papatayin na ang hari ng mga pirata na si Gold Roger. Si Vice Admiral Monkey D. Hope, na siya talagang nakahuli sa hari ng mga pirata, ay bumisita sa kanyang kulungan. Matapos silang mag-usap sandali, humingi si Gold Roger ng isang pabor sa Vice Admiral. Ibinunyag niya na may anak siya. Gusto niya na hanapin ito ng Vice Admiral at panatilihing ligtas. Bumalik sa kasalukuyan, sa wakas ay dumating si Luffy at ang kanyang grupo ng pirata sa Logtown. Sobrang excited si Luffy dahil nasa lugar siya kung saan nagsimula ang lahat. Nalaman nila na ang ika-22 festival ang pagpatay kay Gold Roger ay nagaganap ngayon at nag-aalala sila dahil magiging mahirap para sa kanila na hindi mapansin. Iminungkahi ni Nami na maghiwa-hiwalay sila. Sinabi niya kay Sanji na samahan si Luffy para bumili ng pagkain habang siya ay pupunta sa Fashion District. Pinahiram din niya si Zoro ng pera dahil gusto nitong bumili ng mga bagong espada. Habang nag-uusap sila, may isang taong nakahood na nakitang nagmamasid sa kanila. Samantala, dumating si Captain Smoker sa Marine Station at may dala siyang isang bilanggo na tinatawag na kotsa ng Yes Spirit. Alam ni Captain Smoker na dahil ngayon ang festival ng araw kung kailan namatay ang hari ng mga pirata, maraming gustong maging pirata ang pupunta sa Logtown. Kaya sinabi niya sa mga marine na maghanda dahil marami silang mahuhuling pirata. Nabunggo ni Zoro ang isang babae sa kalsada. Kamukha siya ng isang taong kilala niya na tinatawag na Kina. Sinubukan siyang tulungan ng babae kung saan siya pupunta dahil mukhang naliligaw siya, pero hindi siya pinansin ni Zoro. Sa wakas ay nakahanap si Zoro ng tindahan na nagbebenta ng mga espada. Napansin ng nagtitinda ang espada sa kanyang sinturon at tinanong kung maaari niya itong makita. Tiningnan ng nagtitinda ang espada at patuloy niyang tinaasan ang presyo, pero iginiit ni Zoro na hindi ipinagbibili ang kanyang espada. Pumasok sa tindahan ang babaeng nabunggo ni Zoro sa kalsada at sinabi na alam niyang pamilyar ang espada. Ang espada ni Zoro ay tinatawag na Wad Ikimoji, isa sa 21 Great Blades. Sinabi pa niya na may mga taong handang magbayad ng 10 milyong halaga para bilhin ang espada niya at nainis ang nagtitinda dahil nasira ang plano niyang lokohin si Zoro. Tinanong ni Zoro ang babae na ang pangalan pala ay Tashigi na tulungan siyang pumili ng espada dahil marami siyang alam tungkol dito. Nakakita si Zoro ng isang espada, pero binalaan siya ni Tashigi na huwag itong hawakan dahil iyon ang Sandaikitsu,
isang espada na maisumpa dahil ang mga sikat na swordsman na gumamit nito ay lahat nagkaroon ng malungkot na katapusan. Lumapit ang nagtitinda at sinabi kay Zoro na hindi niya ito maaaring ibenta sa kanya. Matagal na niyang gustong alisin ang espadang iyon pero natatakot siyang masumpa rin. Umiti si Zoro at nagpa siya na subukan kung mas malakas ang kanyang loob kaysa sa sumpa ng espada. Kung manalo siya, dapat ibenta iyon sa kanya ng nagtitinda. Napansin niya na paparating ang bagyo at sinabi na kailangan na nilang hanapin ang iba at umalis sa bayan. Ipinakita ng may-ari ng espada kay Zoro ang isa pang espada na tinatawag na Ubashi, ang pinakamagandang espada sa kanyang tindahan. Sinubukan ni Zoro na ibalik ang espada dahil wala siyang sapat na pera para dito, pero sinabi ng lalaki na ibibigay niya ito ng libre. Humingi rin siya ng tawad kay Zoro dahil sinubukan niya itong lokohin kanina. Matagal na raw simula nang makita niya ang mata ng isang tunay na mahusay na swordsman. Samantala, si Luffy ay umiikot sa lungsod at nagtatanong kung nasaan ang execution platform. Nabunggo niya ang isang lalaki na ang pangalan ay Bartolamo na nag-alok na ipakita sa kanya kung nasaan ang execution platform. Sa wakas ay nakita ni Luffy ang lugar kung saan pinatay ang hari ng lahat ng pirata at pakiramdam niya ay natupad ang kanyang nais dahil nakita niya ito mismo. Pero halata na hindi malinis ang plano ni Bartolamo kay Luffy. Baka sinusubukan niya itong nakawan. Hindi alam ni Bartolamo na si Luffy ay isa sa mga pinaka-wanted na pirata sa Blue Sea. Biglang may kamay na humawak sa sombrero ni Luffy. Ang kamay na iyon ay kinokontrol ng isang clone pirate na tinatawag na Buggy. Nandito siya para turuan si Luffy ng leksyon sa huling pagkakataon. At ngayon, si Clone Buggy ay may bagong kasama sa kanyang crew na isang napakalakas na pirata na tinatawag na Alvida. Gusto rin niyang maghiganti kay Luffy dahil sinunog nito ang kanyang barko. Dahil hindi na maiiwasan ang laban, ginamit ni Luffy ang kanyang nababanat na kamay para suntukin siya, pero dumulas lang ang kanyang suntok. Ipinakita ni Alvida na kinain niya ang sip-sip fruit, kaya kahit anong ihagis sa kanya ay siguradong dudulas lang. Ginamit ni Alvida ang kanyang sip powers para umikot kay Luffy ng napakabilis at tinamaan siya ng bat sa mukha, kaya lumipad siya. Nagising si Luffy at nakita niya na nakagapos na siya. Tumawa si Clone Buggy at ang kanyang grupo ng pirata dahil sa wakas ay nahuli na nila siya. Samantala, naglalakad si Captain Smoker sa lugtaw nang dumating ang isa sa kanyang mga tauhan at nagulat na may mga pirata na nakita sa execution platform. Nalaman din natin na ang babaeng nabunggo ni Zoro ay isa palang marine na nagtatrabaho sa ilalim ni Captain Smoker. Nagkita muli ang grupo ni Luffy matapos nilang bilhin ang lahat ng kailangan nila. Isang tao lang ang nawawala at iyon ang kanilang kapitan na si Luffy. Napansin nila na ang buong crowd ay papunta sa execution platform dahil sa balita na may mga pirata doon. Nagkasundo si Clone Buggy at ang kanyang grupo na patayin si Luffy. Pero bago nila ito magawa, dumating ang grupo ng pirata ni Luffy. Nagsimula ang labanan ng dalawang grupo ng pirata. Inatake ni Nami si Alvida, pero dumulas lang ang kanyang atake. Samantala, dumating si Kabaji, ang kanang kamay ni Clone Buggy, at hinamon si Zoro ng rematch. Madali siyang natalo ni Zoro na parang wala lang. Masyadong mahirap talunin ni Nami si Alvida dahil dumudulas ang lahat ng kanyang atake. Kaya tumulong si Usopp at nagtulungan sila hanggang natamaan nila si Alvida ng pepper spray sa mukha. Habang nangyayari ang laban, dumating ang mga marine, pero inutusan ni Captain Smoker ang mga ito na maghintay. Gusto niyang hayaan muna ang mga pirata na maglaban-laban. Nakita ni Tashigi si Zoro at nagulat siya na isa pala itong pirata. Dinala ni Clone Buggy si Luffy sa execution stand. At habang papatayin na niya ito, biglang tumawa si Luffy. Nakilala ni Clone Buggy at ni Captain Smoker ang tawang iyon. Pareho ito ng tawa ni Captain Roger, ang dating hari ng mga pirata. Habang sinusubukan ni Clone Buggy na patayin siya, biglang may kidlat na tumama sa kanya at sumabog siya sa mga piraso. Nakalabas si Luffy nang hindi nasaktan at nagpa siya silang tumakas pabalik sa barko nang dumating si Captain Smoker at ang mga marine para hulihin sila. Habang tumatakas sila, hinarang sila ni Tashigi. Sinabi ni Zoro sa kanyang grupo na tumakbo na papunta sa barko at siya na ang bahala sa kanya. Binalaan niya si Tashigi na dahil alam na nito kung sino siya, hindi magiging matalino para sa kanya na labanan siya.
Inatake siya ni Tashigi, pero hindi inilabas ni Zoro ang kanyang espada at madali niyang naiwasan ang mga atake nito. Pero nang makita niyang marunong talagang lumaban si Tashigi, inilabas niya ang isa sa kanyang mga espada at agad siyang natalo. Hindi niya ito pinatay at umalis na lang siya. Hinarang ni Captain Smoker ang daan ni Luffy at Sanji habang tumataka sila. Buong kumpiyansa na inatake siya ni Sanji, pero naging usok ang kapitan. Ipinakita na kumain din siya ng Devil's Fruit. Ginamit ni Luffy ang kanyang kapangyarihan para suntukin si Captain Smoker ng maraming beses, pero walang epekto dahil nagiging usok ang kanyang katawan. Gumanti si Captain Smoker at parehong natumba sina Luffy at Sanji. Habang hinuhuli na niya si Luffy gamit ang kanyang usok at sinusubukang pabagsakin siya, biglang may isang lalaking nakahood ang dumating at dinala si Captain Smoker palayo. Sa wakas ay nakabalik si Luffy at ang kanyang grupo sa kanilang barko at agad nilang nilisan ang Logtown. Dumating ang grupo sa Rivers Mountain, ang pasukan papunta sa Grand Line, at masayang nagdiriwang si Luffy dahil alam niyang isa itong hakbang palapit sa pagtupad ng kanyang malaking pangarap. Ang problema, para makatawid dito, kailangan ng crew na dumaan sa isang maliit na daanan kung saan nakakalat ang mga sirang labi ng daan-daang barko. Sa pagsunod sa utos ni Nami, nagawa ni Yuso na panatilihing kontrolado ang barko, pero kailangan niyang gamitin ang lahat ng lakas niya para labanan ang malakas na agos. Nang makita nilang nahihirapan ang kaibigan nila, nagtulungan sina Sanji at Zoro para tulungan siya, pero napalakas ang puwersa nila at aksidenteng nabasag ang rudder ng barko. Sa sandaling iyon, inutusan ni Nami ang kanyang mga kaibigan na ayusin ang mga layag at lumiko sa kanang bahagi ng barko, habang ginagamit ni Luffy ang kanyang nababanat na mga braso para kumapit sa mga bato at hilahin pataas ang barko. Pagdating nila sa tuktok ng bundok, nakita ni Nami at Luffy ang Grand Line sa harap nila at nagdiwang sila, pero agad nilang naisip na kailangan nilang malaman kung paano ibababa ang barko. Habang pababa sila, nakasalubong ng grupo ang isang balyena na naghihintay sa kanila na nakabuka ang bibig at tuluyang nalunok ang buong barko. Dahil sa kanyang kapangyarihan, nakatakas si Luffy at sinubukan niya ang lahat para maibalik ng hayop ang kanyang mga kaibigan. Biglang nakita ng binata ang isang matandang lalaki na naghagis ng pampatulog na palaso sa balyena at humingi siya ng tulong para mailabas ang kanyang mga kaibigan, pero sinabi ni Crocus na wala na silang buhay. Pagkatapos magpakilala, sinabi ng tagabantay ng parola na matagal nang sinusubukan ng balyena na tumawid sa Red Line sa loob ng maraming taon na imposible naman talaga. Samantala, sina Nami at ang iba pang crew ay nasa loob ng tiyan ng balyena at sinusubukang maghanap ng paraan para ayusin ang kanilang barko, maghanda at makalabas doon. Habang hinahanap ang nawawalang parte, nagulat sina Sanji at Yusab nang biglang lumitaw si Mr. Nine at inatake sila para nakawin ang kanilang barko. Pero habang naglalaban, sa pagtatangka niyang maabot ang kanyang mga kalaban, na aksidente ang baliw at nawalan ng malay. Samantala, sa barko, nagulat si Nami sa pagdating ni Miss Wednesday at natalo siya ng babae na sinubukang kumbinsihin siyang iwan ang barko. Pero dumating sina Sanji at Yuso sa tamang oras at napilitang umatras si Wednesday nang malaman niyang nahuli na ang kanyang partner. Nang makita ni Crocus na wala talagang balak si Luffy na sumuko sa pagligtas sa kanyang mga kaibigan, nagpasya siyang tulungan siya at sinabi na may isang paraan lang para makalapit ng ligtas sa balyena na sila Buon. Ayon sa matanda, ang balyena ay dating miyembro ng crew ni Yorkie, ang kapitan ng Rombar Pirates. Nang mahiwalay ito sa kanyang grupo, lumangoy ang balyena ng mag-isa sa dagat at sinundan ang mga pirata sa West Blue. Nang mapansin ng mga pirata kung gaano kamahal ng hayop ang musika, naging malapit sila dito. At mula noon, naging opisyal na miyembro ng crew si Leon. Pero alam ni Yorkie na hindi kayang mabuhay ng balyena sa tubig ng Grand Line kung saan may iba't ibang uri ng halimaw sa dagat. Kaya humingi siya ng tulong kay Crocus para bantayan sila Buon hanggang matapos ng crew ang kanilang paglalakbay at makabalik sila para sa kanya. Pero lumipas ang maraming taon at hindi na bumalik ang crew ni Leon. Iniisip ng kawawang hayop na ang kanyang mga kaibigan ay naglalayag sa kabila ng pader at naniniwala siyang kung makakatawid siya roon ay makikita niya sila. Pero ang totoo, hindi mabasag ang red line at kung magpapatuloy siya, patuloy lang niyang babanggain ang ulo niya sa mga bato hanggang mawala ang kanyang buhay. Araw-araw ginagawa ni Crocus ang lahat para pigilan ang balyena na saktan ang sarili nito.
Pero kapag nawala ang epekto ng pampatulog, muli nitong binabangga ang ulo niya sa mga bato. Nang marinig ni Luffy ang tunog ng hayop na sinusubukang tumawid sa pader, isinugal niya ang kanyang buhay para puntahan ito at nagsimulang kantahin ang sikat na kanta ng Rombar Pirates. Pagkarinig ng kantang iyon, bumalik si Leon sa ibabaw ng tubig at umiyak dahil naalala niya ang mga kaibigan niyang nawala. Sa sandaling iyon, hiniling ni Luffy sa balyena na palayain ang kanyang mga kasama kaya binuksan ng hayop ang bibig nito para makalabas sila. Bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, gumuhit si Luffy ng bungo sa ulo ni Leon at sinabi na bahagi na ito ng kanyang crew, kaya hindi na pwedeng banggain ng balyena ang ulo niya sa pader. Dahil kapag ginawa niya iyon, mawawala ang simbolo. Sa huli, nangako si Luffy na kapag natapos na ang kanyang misyon, babalik siya para kailabuon at maglalakbay silang magkasama. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ng Straw Hats ang kanilang paglalakbay papunta sa susunod na isla, kasama ang kanilang dalawang bagong bihag. Gayunpaman, dahil sa pagiging inosente ni Luffy, na akala ay magandang ideya na palayain si Miss Wednesday, nagawa nilang makatakas bago pa makarating ang crew sa Cactus Island. Sa gulat nila, pagdating nila sa isla, sina Luffy at ang kanyang crew ay sobrang mainit na tinanggap ng mga residente at pati ng mayor na bumati sa kanila sa medyo kahina-hinalang paraan. Karaniwan, ayaw ng mga tao sa mga pirata, pero nasa Whiskey Peak sila. Sinabi ni Igram na ang mga naglalakbay sa dagat ay malugod na tinatanggap. Nang tumunog ang kampana, inimbitahan ng lalaki ang mga dayuhan sa hapunan at sinalubong ang crew ng isang malaking salusalo. Sa buong gabi, ikinuwento ni Yusuf sa mga taong iyon ang mga pakikipagsapalaran niya kasama ang kanyang mga kaibigan nitong mga nakaraang araw at sinamantala niya ang pagkakataon para ipakita ang sarili bilang isang malaking bayani. Pagkatapos manalo ng pera mula sa isang madre sa paligsahan sa pag-inom, plano ni Nami na umakyat sa tuktok ng mga cactus para mas makita ang buong isla at mailagay ito sa kanyang mga mapa. Pero pinayuhan siya ng lasing na madre na huwag pumunta roon at napansin ni Nami na may tinatago sila kaya lalo siyang naging interesado na mag-imbestiga. Sa sandaling iyon, sina Sanji at Yusab ay naakit sa isang pribadong salu-salo kasama ang dalawang magagandang babae, habang si Luffy naman ay masayang kumakain sa handaan na inihanda ni Igram. Habang kumakain, lumapit ang mayor sa pirata at sinabi na humahanga siya sa bounty na inaalok ng Navy para sa ulo ni Luffy. Matapos sabihan si Luffy na huwag agad magtiwala sa mga tao, ibinunyag ng lalaki na kabilang siya sa parehong organisasyon na pinagtatrabahuhan ni Miss Wednesday at sinabi na ang kanyang codename ay Mr. A. Sa tulong ng kanyang saxophone, nagawa ng kriminal na i-hypnotize ang batang pirata at patulugin siya. Habang iniimbestigahan ni Nami ang paligid ng isla, natuklasan niya ang lihim na pilit tinatago ng mga residente. Ang totoo, lahat ng tao sa bayan na iyon ay galit sa mga pirata at nagpapanggap lang silang mabait para mahuli sila nang hindi nila namamalayan. Pagkarinig sa pag-amin ng lalaki, pinatulog siya ni Nami gamit ang kanyang baton at tumakbo para balaan ang kanyang mga kaibigan. Paglabas ni Zoro sa bar, sinundan siya ng dalawang lalaki at agad niyang napansin na sinusubukan siyang palibutan. Pero kahit lasing, madaling natalo ng swordsman ang kanyang mga kalaban. Pagkakita niya kay Zoro, hiniling ni Nami sa kanya na hanapin sina Sanji at Yusab habang siya naman ang pupunta kay Luffy. Nang pumasok si Zoro sa bar at nakita ang dose-dosenang kalaban na papalapit sa kanya, natuwa siya dahil sa wakas ay masusubukan niya ang kanyang mga bagong espada. At kahit tamaan siya ng mga biglaang atake, tumayo pa rin ang swordsman para ipagpatuloy ang laban. Matapos mabahira ng dugo ng maraming kalaban ang kanyang espada, nakasalubong ni Zoro ang isang madre na nagkunwaring walang laban para mabigla siya gamit ang pepper spray. Matapos tamaan ng maliit na talim, lumayo si Zoro at maingat na pinakinggan ang mga yabag ng babae para matamaan siya kahit hindi niya mabuksan ang kanyang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, bumalik ang paningin ni Zoro at ipinagpatuloy niya ang paggamit ng kanyang mga espada para talunin ang iba pang kalaban na sumubok umatake sa kanya. Pagkagising ni Luffy mula sa hypnosis, nalaman niya na sina Wednesday at 8 ay nagbabalak na kawin ang kanyang barko para makaalis sa isla. Kaya nagpasya siyang pigilan sila. Pagdating niya sa sasakyan, ginamit ng Straw Hat ang kanyang kapangyarihan para pabagsakin sila at pagkatapos ay dumating si Nami. Ayon sa kanya, ang buong lungsod ay nagtatrabaho para sa Baroque Works, kaya lahat doon ay kalaban nila.
Biglang lumitaw si Miss Valentine at Mr. Five at sinabi na ipinadala sila ni Mr. Zero para hulihin ang dalawang traitor. Matapos tulungan sina Wednesday at Iram na makatakas, inutusan sila ni Nami na magpaliwanag at ibinunyag ng dalaga na pareho silang pumasok sa Baroque Works para subukang pabagsakin ang organisasyon. Ang problema, hindi sila nakakuha ng sapat na impormasyon para pabagsakin ang grupo at si Iram ay malubhang nasugatan habang tumatakas sila. Pagkatapos magpakilala bilang kapitan ng Royal Guard ng Alabasta, nakiusap si Ibrahim kay Lofay na ihatid ng ligtas si Princess Vivi pauwi dahil nakasalalay dito ang kinabukasan ng kanilang bansa. Kahit hindi pa alam ni Lofay kung sino talaga si Miss Wednesday na ang tunay na pangalan ay Vivi, ibinigay niya ang kanyang salita na ihahatid niya ito pauwi. Kaya ginamit ni Iram ang mga armas na nakatago sa kanyang wig para paputukan ng machine gun ang kanilang mga kalaban habang dinadala ng mga pirata si Vivi sa barko. Ayon sa prinsesa, ang Baroque Works ay naghasik ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kanyang ama na hari at ng mga mamamayan ng Alabasta. Dahil dito, nasa gilid na ng digmaang sibil ang kanyang bansa. Sa tulong ni Igarum, nalaman ni Vivi ang tunay na pagkakakilanlan ni Mr. Zero, ang pinuno ng kriminal na organisasyon, at maaaring sapat ang impormasyong iyon para mailigtas ang kanyang bansa. Pero nang malaman niyang sumakay sa barko si Robin, napagtanto ni Vivi na mas magiging mahirap ang pagbabalik niya sa kanyang kaharian kaysa sa inaakala niya. Matapos gamitin ang kanyang kapangyarihan para pigilan ang anumang atake mula kay Lofay at sa kanyang crew, sinubukan ng babae na makipagkasundo na sumama sa crew kapalit ng Eternal Pose na magpapakita sa kanila ng daan papunta sa isang disyertong isla. Sa paraang ito, makakaiwas ang crew sa problema kapag dumaong sila sa dalawang ibang isla na madadaanan nila at mas mabilis nilang matatawid ang Grand Line. Pero sa halip na tanggapin ang alok, sinira ni Lofay ang device at umalis si Robin matapos babalaan sila tungkol sa target na inilagay ng buong grupo sa kanilang mga likod matapos nilang tanggapin si Vivi sa barko. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang Straw Hat sa Little Garden at nagpasya silang bumaba ng barko para tuklasin ang isla. Matapos maglakad-lakad sandali, nadiskubre nila na nasa isang sinaunang isla sila na puno ng mga dinosaur at nakakatakot na halimaw. Habang sinusubukan ni Lofay na hikayatin si Yusab na magkaroon ng lakas ng loob na maglibot, nagulat si Nami nang dumating ang isang higante na, matapos inumin ang lahat ng beer sa barko, ay nagpasya na dalhin siya para gawing tanghalian. Ilang milya ang layo, nakasalubong ni Sanji at Zoro ang isang T-Rex, pero nagawa ng swordsman na pabagsakin ito sa isang suntok lang. Pagdating nila sa kuweba ng higante, inabala ni Yuso ang nilalang gamit ang kanyang mga kwentong bayani habang sinusubukan ni Nami na maghanap ng paraan para makatakas. Pero agad nilang nalaman na wala talagang balak si Broy na kainin sila. Ang totoo, sobrang nag-iisa ang higante at dinala lang niya ang mga tao para may makasama siya habang kumakain. Nang hapon na iyon, nakilala ni Lofay at Vivi ang higanteng si Dory, isa pang nakatira sa isla, at nalaman nila na araw-araw kapag pumuputok ang bulkan, naglalaban ang dalawang higante na nakatira sa isla hanggang may matalo. Matapos ang higit sa 73,000 laban, ipinagpapatuloy pa rin ni Broy at Dory ang tradisyon na nagsimula dahil sa isang sinaunang alitan. At araw-araw nagtatapos sa tabla ang laban nila. Ayon kay Dory, ang mga higante ay nabubuhay ng 300 taon. At sa nakaraang 100 taon, ang tanging layunin nila ay talunin ang kanilang kalaban. Kahit hindi na nila maalala ang dahilan ng alitan na nagsimula ng kanilang galit sa isa't isa. Nang magharap ang dalawang kalaban para sa laban, naghiwalay sina Lofay at Yuso para suportahan ang kanilang paboritong higante. Pero si Nami ay hindi gaanong interesado sa laban dahil hindi maganda ang pakiramdam niya. Biglang tumigil si Broy sa pakikipaglaban at mukhang nalason siya. Sa sandaling iyon, nakita ni Lofay ang dalawang ahente ng Baroque Works na nakatayo sa isang bato at tumakbo siya papunta sa kanila. Samantala, sinubukan ni Yuso na pigilan ang laban, pero nagpasya si Broy na ipagpatuloy ito kahit alam niyang dehado siya at tuluyang natalo sa espada ni Dory. Matapos hulihin si Nami, pinabagsak ni Valentine si Yuso, na agad tumakbo para balaan ang natitirang higante tungkol sa nangyayari. Nang malaman ni Dory na nalason ang kanyang kasama, nagalit siya at umalis na labis ang sama ng loob. Kaya nagpasya si Yuso na gumawa ng paraan para mailigtas si Nami.
Pagdating sa kuweba ni Broy, nagluksa si Dory sa pagkamatay nito at nangakong hahanapin ang taong lumason sa kanya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Mr. Three at ginamit ang wax na nililikha niya para hulihin ang higante. Matapos mahuli at dalhin sa isang wax hut kung saan naroon ang kanyang mga kaibigan, napansin ni Vivi na may mali sa kanila at agad niyang nakita ang marka ng pintura sa balat ni Nami. Agad iniunat ng prinsesa ang kanyang paa para burahin ang bilog na iyon at bumalik agad sa normal si Nami. Di nagtagal, dinala ang tatlo sa labas at idinikit ang kanilang mga paa sa isang cake na gawa sa wax. Ang layunin ni Mr. Three ay gawing mga estatwa sila para dahan-dahan at masakit silang mamatay. Sa sandaling iyon, nagawa ni Nami na kumbinsihin ang kontrabida na burahin ang tinta sa binti ni Zoro at sinubukan ng swordsman na gamitin ang kanyang mga espada para makalaya. Ngunit natuklasan niya na ang wax ay kasing tigas ng bakal, kaya walang paraan para makatakas. Matapos mailigtas ang kanyang kapitan na nasa ilalim ng kontrol ni Miss Golden Week, tumakbo si Yuso papunta sa wax monument at hinabol ni Luffy si Mr. Three nang malaman niyang siya ang utak sa lahat ng kasamaan na nangyari sa isla. Sa sandaling iyon, pinrovoka ni Yusub si Valentine para atakihin siya, at ang malalakas niyang suntok ay aksidenteng sumira sa mga wax statue na nagkulong sa straw hats. Pagdating niya sa kuweba ni Broy, nakita ni Luffy ang estatwa na ginawa sa katawan ni Dory at lalo siyang nagalit. Pagkatapos, nang gamitin ni Mr. Three ang wax handcuff para ikulong siya, ginamit iyon ng pirata sa kanyang pabor at inindayog ang kanyang nababanat na braso para tamaan ang kalaban, gamit ang handcuff na parang martilyo. Matapos manalo sa laban, pinalaya ni Luffy si Dory at pumunta para hanapin ang kanyang mga kaibigan. Nang malapit nang umalis ang grupo sa isla, lumitaw ang dalawang higante para magpaalam. Kahit nasugatan niya ang kanyang kalaban, hindi sapat ang talim ng espada ni Dory para tuluyang mapatay ito. Kaya nakaligtas si Broy at nagpasya silang pareho na itigil na ang kanilang walang saysay na galit sa isa't isa. Habang nagsisimula ng maglayag ang crew, isang napakalaking halimaw sa dagat ang lumabas mula sa tubig at naparalisa sila dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin. Pero agad na nagtulungan sina Broy at Dory para tulungan sila at ginamit ang kanilang mga armas para gumawa ng napakalakas na bugso ng tubig na kayang hatiin sa dalawa ang halimaw. Mukhang maayos na ang lahat hanggang sa kanilang paglalakbay papunta sa Alabasta, ngunit nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Nami at nagpakita ng mga senyales ng impeksyon ang kanyang katawan. Dahil dito, nagpasya ang kanyang team na huminto sa unang isla na makita nila sa daan para makahanap ng tulong medikal at napunta sila sa Drum Kingdom. Pagdating nila sa isla, sinalubong ang Straw Hat Pirates ni Dalton, ang kapitan ng Civil Guard, na nagsabi sa mga dayuhan na halos nawasak ang kanilang isla dahil sa grupo ni Blackbird. Ayon sa kanya, ang tanging doktor na natitira sa isla ay si Karia, isang mangkukulam na nakatira sa isang kastilyo sa tuktok ng isang bundok na puno ng nyebe. Nang malaman nilang hindi na aabot hanggang umaga si Nami kung walang tulong, nagpasya sina Sanji at Luffy na dalhin siya agad sa kastilyo ng mangkukulam. Matapos itali si Nami sa kanyang katawan, nagsimulang umakyat si Luffy sa bundok, pero nadulas siya habang nasa kalagitnaan ng pag-akyat. Sa kabutihang palad, nakahawak siya agad sa bato, pero nadulas din si Sanji pagkatapos. Habang nahuhulog, sinabi ng kusinero kay Luffy na ipagpatuloy ang misyon, pero tumanggi ang kapitan na iwan ang isang miyembro ng kanyang crew at inunat niya ang kanyang ulo para kunin siya. Dahil sa kanyang nababanat na liig, naabot ni Luffy si Sanji at naihagis niya ito diretso sa tuktok ng bundok. Ilang minuto ang lumipas, nakarating din ang batang pirata sa kanyang destinasyon at bumagsak sa pagod bago pa niya marating ang kastilyo. Pagkalipas ng ilang oras, nang magising si Nami, nakita niya ang isang maliit na reindeer na maisuot na sombrero at nalaman niyang ang maliit na hayop ay assistant ni Karia, ang doktor na nag-alaga sa kanya. Nang makilala nila si Chopper, naengganyo sina Luffy at Sanji sa maliit, mahiyain, at takot na nilalang na ito na, kahit mukhang mahina, ay may matapang na puso. Nang gabing iyon habang kumakain sila, tinanong ni Luffy si Chopper kung bakit ayaw nitong sumama sa kanya. Doon ibinunyag ni Karejo na may matinding galit ang reindeer sa mga tao. Ayon sa kanya, lumaki si Chopper na nag-iisa, walang kaibigan at walang pamilya. Ang tanging mayroon siya ay ang pinakamasamang doktor sa isla na napakahalaga sa kanya. Noong nagsimula ang panghuli sa mga doktor, hinanap ni Wilpwe, ang malupit na hari na namuno sa isla,
ang lahat ng doktor sa Drum Kingdom at ikinulong sila sa kastilyo. Ang mga tumanggi ay agad pinapatay. At sa maikling panahon, 2 doktor na lang ang natira na buhay. Si Kariah at si Dr. Herilik, nakilala sa paggawa ng mga pinakanakakatakot na gamot. Isang gabi, habang tumataka sa mga bantay ng hari, nakita ni Heroic ang isang maliit na nilalang na malubhang sugatan at unti-unti niyang nakuha ang tiwala nito. Dahil sa pagkawala ng dugo, nawala ng malay si Chopper at nagising sa bahay ng doktor na tumulong sa pag-aalaga ng kanyang mga sugat. Ayon sa hayop, itinaboy siya ng ibang reindeer dahil sa kanyang asul na ilong at hinabol naman siya ng mga tao nang malaman nilang kaya niyang magsalita. Matapos magtanong ng ilang bagay, nalaman ni Heroic na kumain si Chopper ng devil fruit at nagkaroon ng bagong kakayahan. Mula noon, hindi na naghiwalay sina Chopper at Heroic at itinuro ng doktor sa kanyang bagong alagad ang lahat ng alam niya. Pero malubha ang sakit ng doktor at matapos ang ilang taon na paghahanap ng lunas para sa kanyang sakit, alam niyang wala na siyang masyadong oras na natitira. Kaya pagkatapos magpaalam kay Chopper, sinalakay ni Heroic ang kastilyo na puno ang kanyang bulsa ng mga pampasabog at ibinigay ang kanyang buhay para mailigtas ang kanyang mga kasamang nahuli ng hari. Bago siya mamatay, hiniling ng doktor kay Dalton na huwag hayaang saktan ng mga bantay si Chopper dahil alam niyang darating ito anumang sandali. Nang makita ang reindeer na papalapit, tumayo ang bantay sa harap ng mga pintuan para pigilan itong pumasok sa kastilyo. Pagkatapos ay lumaki ang katawan ni Chopper para makaakyat sa ibabaw niya. Pero habang naglalaban sila, pinayuhan ni Dalton ang nilalang na huwag isakripisyo ang buhay nito nang walang dahilan at kinumbinsi niya itong umalis para igalang ang sakripisyo ni Heroic. Mula sa araw na iyon, tumira si Chopper kasama si Dr. Kariah, na nangakong tutulungan ang reindeer na maging isang tunay na doktor. Samantala, habang nagbabantay sa mga tarangkahan ng lungsod, nakita ni Dalton ang usok na nagmumula sa gubat at nagpasya siyang pumunta roon para mag-imbestiga. Sa sandaling iyon, tinamaan siya ng mga pana mula sa mga tauhan ni King Wayal at dinala siya sa harap ng hari. Nang malaman ni Dalton na balak ng hari na bumalik sa trono matapos niyang iwan ang kanyang mga tao, noong sinalakay ni Blackbird ang isla, sinabi niya na hinding-hindi tatanggapin ng mga mamamayan ng kaharian ang isang malupit na pinuno tulad niya. Nang hamunin siya, nagpasya si Wilpe na ipakita ang kanyang lihim at ipinakita ang kapangyarihang nakuha niya matapos kumain ng isang devil fruit. Sa sandaling iyon, nagbago si Dalton sa anyong halimaw at inatake ang kanyang hari, pero nasaksak siya at nalaman niyang kinain ni Wap ang sarili niyang hukbo para makagawa ng mas mapanganib na mga sundalo. Habang sinusubukan ni Zoro at Yuso na panatilihing ligtas ang nayon, umakyat si Vivi sa bundok para balaan sina Luffy at ang iba tungkol sa paparating na panganib. Pero bago pa sila makababa ng bundok, dumating si Wap sa kastilyo. Samantala, sa nayon, sumama ang mga residente kina Zoro at Yuso para harapin ang hukbong hari, ngunit natuklasan nilang ang lahat ng sundalo ay naging tunay na mga halimaw. Nang malaman ni Chopper na sinalakay ang lugar, agad siyang tumakbo para tulungan si Sanji na mailabas si Nami ng ligtas at ginamit niya ang kanyang malakas na anyo para ipagtanggol ang kanyang pasyente mula sa mga tauhan ng hari. Matapos talunin ang mga iyon, pumunta ang reindeer at ang kusinero para hanapin si Luffy, at tinulungan siya ni Sanji na itapon ang hari palabas ng kastilyo. Nang matalo si Wap, bumalik sa kanilang dating anyo ang lahat ng kanyang mga bantay at nagpasya silang sumuko dahil alam nilang iyon lang ang paraan para maligtas ang kanilang buhay. Matapos mapalaya ang mga doktor at magamot ang mga sugat ni Dalton, dinala ni Kariah sina Zoro at Yusab sa kastilyo at nagkaroon ng pagkakataon si Chopper na makilala ang iba pang miyembro ng crew. Sa sandaling iyon, inimbitahan ni Luffy ang reindeer na sumali sa kanyang crew at tinanggap ni Chopper ang imbitasyon. Pero bago umalis, nagpaalam siya kay Dr. Kariah at sumakay sa isang sled para ihatid ang kanyang mga bagong kaibigan papunta sa dalampasigan. Nang gabing iyon, nagkaroon sila ng salu-salo sa barko para salubungin si Chopper. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ng maliit na reindeer na may lugar siya na tunay na kinabibilangan. Ang susunod nilang pupuntahan ay ang Kingdom of Alabasta, at nangako si Luffy na tutulungan ang mga tao ni Vivi na alisin ang banta ng Baroque Works. Pagkarinig nito, gumaan ang pakiramdam ng dalaga dahil alam niyang may mga kaibigan siyang maaasahan sa laban na iyon at ibinunyag niya na si Mr. Zero, ang namumuno sa buong organisasyon,
ay si Sir Crocodile, isa sa mga pinakahinahanap na pirata sa Grand Line. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.